ito yung mga kailangan kong gawin para mas maging fit, mas maging malakas yung team dynamics. And ngayon, hawak na naman ng Blacklist International ang Navaria. Pero this time around, may kasamang Edith. Pero flexible pa rin to, mind you. Pwedeng ilagay ito sa room, hawak ni Rena J. Pero pwede rin ilagay sa XP lane. Ibig mo na yan, boss. Ayan na. Ako na nagsasabi sa'yo, Ayan na. pumapalakpak na ako, please. Oheb, parang awa mo na, ipakita mo na. Ilabas mo na yan, Oheb. Ang intergalactic. Ay, wala na. Sayang. Naip na ako, Oheb. Ikaw naman eh. Alam mo, kakabanggit lang kanina, lahat na ng hero sa MLBB ay nagamit na sa MPL bukod sa Layla, MPL PH. Pinasabik lang tayo ng konti ni Pinasabik Oheb dito. ng At Oheb diretso kagad uli siya dito sa Bruno. Kasi di naman nakakapagtaka. Isa to sa mga masasabi natin ng mataas ang early game damage hanggang late game dala-dala niya. Tsaka napanood niya kanina si Kale Ray. Oy! Alam mo, teka lang. Pinag-uusapan namin ito ni Coach Panda kahapon. Okay. Oh, ano nangyari? Yung Ixia pick ni Eman, talagang pre-practice nila. And ang sabi niya, yung Ixia, may kina-counter talaga yan. Oy. Ngayon nakita nila yung Bruno, baka ito yung sinasabi niya, kina-counter talaga nila. Uy. Paano kaya nakaka... Ako gusto ko makita yan, no? Ixia might just be the... Wow! Nilabas na naman ang special ni Eman. Ang Ixia na nag-MVP kahapon sa kanilang God. laban. Ito na yun. Laban sa Bruno ni Ito na Oheb. yan. Full barrage. Nung una, kahapon, medyo may duda talaga. Lahat ng mga nasa social media, lahat ng mga nasa comment section, sinasabi nila na paano gagana ang Ixia sa komposisyon ng RSG. At napatunayan nun, statement game para kay Eman noong araw na yon. At ngayon ay ilalabas muli niya. Kung iisipin mo kasi, technically speaking, kaya ni Bruno yung Ixia. Pero pagdating sa early laning stage, yung life steal, hindi mo kailangang intindihin yung gold lane matchup. Pagdating ng mid game, ang problema mo kay Bruno is, although meron kang pang-cancel ng ultimate niya, pero yung range difference, parang parang Claude Leslie pa rin in a way, na kailangan abutin ni Bruno yung Ixia para mag-make sense yung matchup. Pero in reality, never mang maabot yan. Kasi yung placement lagi ng Ixia, dahil walang dash yan, yung mga marksman user, iniisip nila, dapat likod lang talaga ako. Yeah. And yung full barrage, paano nakakadagdag pa yun ng range sa isang Exactly. Ixia. And hindi lang sa auto-attack range, kundi sa dalawang skills din ni Ixia na na-upgrade hindi lang damage, kundi yung haba din ng kanilang maibabato. Magsisimula na ang Game 2 between RSG Philippines and Blacklist International. Kung magwagi ang Blacklist dito, ito ang kanilang magiging unang match of victory. At kung magwagi naman ang RSG Philippines, ay pupunta tayo sa Game number 3. Pero sa ngayon, magkikita na sila sa Land of Dawn. Nakaka-excite makita itong dalawang junglers natin na magkakatapat, Irad with that Martis. Habang si Sensui naman, isa to sa mga classic na ginagamit talaga niya at talagang umaangat na rin. Even sa international scene, this back siya na talagang nabibigyan na ng importansya ngayong meta. Midnight, si Citram, lumabas na naman. Si Tram na may anti-CC. Diba? Hindi mo pwedeng sisihin yan. Kasi may anti-CC. Immune yan si CC. Kasi si Martis, kaya hindi mo pwedeng sisihin. Hindi mo pinuk eh. Hindi ko ma-decimate. Hindi mo talaga mapipigilan yan. Ay, grabe. Si Haji oh. 3-man contest doon sa orange buff. Pero si Nats, alam naman din niya yung gagawin niya. Kailangan kong bumakap, mabilis mag-clear wave itong si Edward. Renny J ay nagpaparamdam din dito sa kupunan ng RSG. Talagang hindi sila bumibitaw sa isa't isa. At ito, napakatapang nga nila. Binigyan lang si Haji ng bahagya. And at this point, no, pakiramdam ko farmers muna ang ating makikita sa game dahil hindi pa naglalaban, talagang nagsasakitan lang. Yeah. Alam, gusto ko lang sabihin to itong si Ixia, parang nakikita ko siya na na version ni Farsa sa marksman role kasi ang layo ng range, though nakakagamit din siya ng Blinker kapag naka-ultimate siya. And isa pa doon, hindi mo na kailangan problemahin kasi automatic aatake yun eh. Yeah. Gusto ko yung adjustment niya ngayon. Instead of going for the Swift, yung attack speed na kinuha niya kahapon, meron siyang adaptive attack. And I think nare-realize niya na kailangan niya yung bonus attack damage early game, yung maliit na 16 versus the Bruno. Uy, si Renny J dito. Nandun yung onward. Sensui, papalo na nga rin. Pero si Haji ang makakakuha ng first blood. Mas malayo, mas masakit
ang layo ni Haji doon. So talagang nabigyan si Irad. Uy, pero si Sensui ay nag-iisa lamang. Edward ay papunta na nga rin doon sa pwestuhan ni Sensui habang si Nats dito ay lalayo na at successful ang pagkuha ng blacklist sa unang turtle. Sobrang tatag ng paninindigan ni Sensui. Sige, sapakin nyo, wala kayong jungler. Wala kayong jungler. Kahit anong gawin nyo, wala rin isa namang damage talaga. Kapag hindi kami lineup ng RSG, yung damage output nila, basically, yung full combo ni Nuts. Oh, and That's it. The bad part about this is ang Martis ay isang snowball reliant na Yep. jungle. Oh. Kapag namatay ng maaga, talagang nababawasan ang mga pwede niyang gawin by mid-game. I'm not saying na walang damage ang RSG, pero by the state of the game, kapag hindi nila napopoke down yung mga targets nila and hindi bumababa sa certain level of HP threshold para sa decimate, ay hindi talaga hindi kulang basically yung capacity ng RSG to just man fight against Blacklist International. Edward? Uy, may salubungan dito. Edward and Nats. Napapasticker na nga si Edward dito. Actually, Oy! nagamit yung flicker at nahampas ng maso. Nando naman si Irad pero siguro iniisip ni Nats ay maiiwasan niya yun. Grabe, pinukpok yung ulo. Na-underestimate yung damage eh. Ito yung pinag-uusapan natin off-live Umi, no? Na-underestimate yung damage palagi ng isang Terizla na to the point na kala mo kaya mo pero hindi pala eh. Oh, Can I- nakagulat eh. Can I just say, Oo. na sobrang lupit na outplay, no? Pero mamaya natin usapan ni Sensui. Uy, andito yung Tyrant's Revenge. Kakancel lang. And Ayun yung na. onward, lalabas na si Reggie dito sa kanyang Primal Wrap. At makakakuha ng kill. Grabe na yung proactive gameplay na nakikita natin from Blacklist International. Hindi ko na ma-explain yung nangyari kanina. Okay, take ito, gagamitin ko na yung oras. Yan. Si Oh. Edward, yung ginawa niya kanina, it's not Nats misplaying. It's Nats not seeing the range kasi nagtago siya sa bush. Paglabas niya, yung nag-start na yung animation. Yung second na. Walang proc nung second skill niya. So hindi na talaga hindi na talaga nakita ni Ay! Nats na ginamit. Ay! Nakatawa pa! Oh my gosh! Oh my Look goodness. at the timing mula kay Haji. Wala silang vision doon sa pagkakataon na yun. Pumitik lang ng isa, nakuha. Stolen by Haji and the turtle is secured by Blacklist International. Early game dominance mula sa Code Breakers at mukhang nahanap nila ang kanilang rhythm early on in this game. Yeah, iba to para sa RSG. Again, different man hero or player ang humahawak ngayon ng Novaria. Hindi pa rin natin matatanggi yung threat talaga ng isang Novaria, no? Yung Astral Recall, yung Astral Echo niya na nagbibigay ng vision. And even though ang mahirap ito kasi yung roamer ng RSG, nagre-rely kung saan man bush ang pepwesto at Yeah. laging nare-reveal yun eh. Gusto ko lang din sabihin na sobrang perfect no napiling item ni Sensui. Kinuha niya muna yung anti-crash. Although may mga times na nagre-make sense yung leg plates. Pero kapag tinignan mo kasi yung heroes ng RSG, lalo yung Martis, pati na rin yung Pakito, these are based on skills. And napapababa yung damage output nito mga heroes na to dahil sa passive ng anti-crash na binababa yung physical attack damage every time nagagamitin mo yung skill. And yung passive na Eman, it is also reduced by anti-crash. Pero ito na naman ang pag-atake ng RSG. Sensui ay nananatiling matibay dito sa laban na to. Kung titignan mo, mabilis naman yung pag-ikot nila eh. Ang problema nga lang talaga, hindi makasabay ang RSG. Look at that! Mga sipa ni Oheb at mapapalayo itong si Nats. Pero nandito naman si Aqua sa may bandang likod. Lalayo na sila. Wala na silang mga minions dito. Aqua, Light at si Irad nakamasid lang doon sa may bandang likod. If ever man na mag-go dito ang Blacklist. And Blacklist ngayon may kalamangan ng 3,000. Nagugrupo-grupo na ang RSG. Ito na, Ube! Pero Sama-sama. lagi silang nauhuli ng mga ganito lang. Ayan na yung techno- Flicker and penalties on. Renegade dito lalabas na sa kanyang primal rat. Flicker magagamit na ni Light. Atrasan muna ang mga Raiders. Alright, Ngayon si Nats ay maiipit ba dito sa may bandang ibaba? Pero hindi eh. Lalayo na muna ang Blacklist International dahil yung last na turtle ay mabubuhay na rin pala. Napakalupit na penalty zone mula kay Edward. 3-man, wala man nakuha ang kill. Ay may nakuha silang pressure na gustong-gusto nila. And Oheb gets another kill. Irad ngayon, mukhang tinutulak lamang si Edward still. 1 kill for Blacklist International. Talk about Blacklist International rediscovering their identity. What better way to show that by showing ultimate bonding experience? Umuube na ang Blacklist International. 5-man rotation.
towards that bottom lane, even though hindi nakakuha ng kill, Yeah. again, yung sheer pressure lang na nandun yung Bruno, nandun yung Novaria, hindi natin kaya i-sustain to. Nakakakuha sila ng mga resources away from RSG. And that allows them to just snowball out of control. Uy, pero si Sensui dito may ipit nga ba? Decimate. Andun din yung pagdamba. Tyrant's Revenge. Ngayon lalabas na sa primary rat. Light dito ay mamamatay ng una. Habang si Rat ay buhay pa rin nandun. Oy! Yung Decimate pero hindi sapat. Oh, him with a kill. 6-0, ladies and gentlemen, para sa Blacklist. Na ano hindi na umabot yung range ng Decimate. Oo, iba yung tinamaan ng Decimate. Sabi niya, patay dapat yung ano dun eh. Patay dapat yung edit dun eh. Kaso, nandun sa labas ng bilog eh. A perfect game for Blacklist International. Mag-awawalong minuto na at wala pa silang nag-give up the kill. Is this the new breed of Codebreakers? Ang pagbabalik ng MV3. 2K gold advantage on the Bruno. Buo na yung Hasglo and Berserk's Fury. Meron siyang space dito para bumuo ng Malefic Roar, pero di ako magtataka kung BOD pa nga yung bubuin. More damage means more threat from Blacklist International. Pero at this point, ang iniisip na rito ng RSG, hindi na kayong damage output sustain nila. Pero yung long range, again, na dinideliver ni Novaria, hindi lang yung Astral Recall eh, pati yung Astral Echo, yung Vision na nakukuha ng Blacklist International. It's hard for RSG to play around with the Scupra dahil kita sila lagi ng Blacklist. At tignan nyo naman yung KDA ni Rene, Jason, Sui at Haji. Lahat sila merong KDA of 5 right now. That's 90% KP dito sa total kills ng Blacklist International. Talagang mararamdaman mo yung ube pati sa stats. Uy, may pinaplano dito si Irad at si Light. Doon sa may bandang itaas. Pero nakapwesto na kasi ang Blacklist Nakaharang. International eh. Uy, magkakasalubong Harang na ata harang. to, ha? Irad. Bawal magkamali ng daan dito for the side of RSG. Pero si Rene J! Nahuli! Nandun yung onward. And this time, makakatakas naman si Irad gamit Hindi. yung kanyang immunity. Sensui with that Lord. At ngayon, Blacklist ay uungos muli. 900 damage per hit. Bruno. Yan ang kailangan natin tignan. 9 minutes. Grabe. 900 damage per hit. Wow. And for reference, yung mga tanks natin at this point ay siguro nasa may mga 2,000 lang. Ang 4K buhay naman, mga 2,500. 4K naman, 4K. Yung 4K na ba ng 10 minutes? Oh, pwede na yun. Pwede na yun. Pwede na yun. Pwede na. Pwede na yun. Ito ibig sabihin nun, 3-4 hits din lang. Oh, mga 4 to 5 hits lang. Considering na may ano pa, syempre may damage reduction pa with the physical defense. Pero I think may ano na nga eh, may Malefic Roar na ba or talagang dinerecho niya ng BO dito? Ay, makikita natin yan maya-maya lamang kapag nagkaroon tayo ng item check. Actually, Pero- Malefic Roar. Pero ngayon pa lang masasabi natin na ang late game endurance ng Blacklist International ay napaaga. 10 minuto pa lang ay napakasakit na talaga. Magpupush ng Aray mid lane ko! ang Blacklist Grabe. International. Oh, three. Grabe. 3 hits, half HP Rad. Ibang klase yung mga sipa at tadyak ni Oheb na nagmumula sa Blacklist International. Hindi lang yun eh. Kasi meron pang nanggagaling sa likuran. May answer recall May pa answer eh. Kawawa yung nanay ni Bruno, no? Siguro nung nasa sapunan pa lang, nabutas na yung tiyan. Sumisipa na, no? Alam mo yung- Sumisipa na. Ang nakakadagdag kasi ng inis dito, yung wala kang bawi. Yung pinapoke ka lang niya tapos after mong masipa ng 3 beses, sabi mo, oh, ang kunat ko, no? Pero di ka naman naka-deal ng damage pabalik. Parang mapapasabi ka, that's 1 minute, see you again. Wala talaga, pero mukhang mag-clear wave naman ng RSG. Grabe. Ay, grabe naman si Nuts doon. Solutionan na. Grabe yung ginagawa ni Nats. The solution siya doon ah. Grabe, sabi niya, kung di natin kayang tangkihin, clearan na lang natin. Magandang Pero- decision ha, para dito kay Nats ha. And sa ngayon eh, alam niya na kahit papano ay may oras ang RSG dito na huminga dahil next wave eh medyo matagal-tagal pa naman eh, di ba? Creative solution ang pinakita ni Nuts doon. Kumbaga, pinakita niya na may alam siya sa macro game. Yeah, good 30 to 40 seconds yung effectively binital niya rito for RSG. But ang trade nun is, yung good 30 to 40 seconds yun, kailangan may mahanap silang play. Kasi even sabihin natin space yun to farm, wala naman sila pa farmin eh. Totoo. Kinuha niya eh. Kinalbo. By the way, update lang, live update kay Bruno. 1.5k damage per hit. Ganon nakasakit. At makikita natin ang kanyang item build dito. May live update eh, no? Oh, may live update, no? Uy, pero si Edward dito ha, napa-penalty zone na siya. So may idea ang RSG dito na kung if ever man na magkakaroon ng engagements ay walang pang setup si Edward. Pero kasi feeling ko siniset up na nila to kasi 20 seconds na lang ay mabubuhay na rin yung Lord.
Ito yung super disciplinadong gameplay na nanggagaling sa side ng Blacklist International. Nag-status update na si Oheb. Anong sabi? 1.6 na. 1.6 buo na rin yung Rose Gold Meteor. Effectively may added layer of HP. Uy. Bilis ng Invisible ikot nila ready day. dito. Ngayon si Nats ay tumatakbo na Flicker and that Earth Shooter at si Oheb ngayon ay makakakuha ng kill. Pwede silang mag-transition dito sa Lord. Pero si Edward, magde-decision muna siya na umakyat sa taas para i-clear yun. Perpektong laro pa rin mula sa Blacklist International at sisimulan na rin nila ang Luminous Lord. Magiging Bilis. maganda para sa Blacklist International to push even further. Pero ngayon, Oh my mas mahihirapan God. pa ang RSG. my Less than 15 seconds nilang tinumba yung Lord. Ladies and gentlemen, ito na ang atake ng Blacklist International. Flicker na gamit din. Grabe! At Double dash penalties on Flicker out. Sabi ni Aqua, hindi ko pwede i-risk. Yung tumama sa akin, 1-7. Oh, naninigurado lang. Di ba? Imagine mo, yung tinamaan siya ng Astral Recall, 1-7. Yung kasunod na bola nun, by the way, live update lang ulit. Yan. 2K per hit na si Oheb. Ayun na, Oh ganun na my talaga gosh. kasakit ang crit. At nandito na rin ang Lord sa may bandang itaas. Si Irat ngayon ang tatangke, pero mukhang makakatakas naman ng buhay. Si Shinsui ata nawala sa pwesto, pero si Edward nato na! Edward! Nabitawan na niya kanyang penalty zone habang si Irad ay mamamatay. Ngayon may pinaplano pa sa may bandang itaas ang Blacklist International. Kompleto pa ang mga agents. Pero yung minions sa may bandang ibaba ay hindi nakisama sa kanila. Ngayon sa may gitna naman, kasama pa nila yung mga minions dito. 4 na members na mula sa RSG ang natitira. Yung Lord ay i-take down na nga nila ng mabilisan. Andun yung pag-amba. Pero look at the damage. Aray! Ang sakit ng mga normal Oheb! hits. Oheb! Nakakalusot ata yung mga minions. Pero hindi na muna yon. Sensui sa may bandang ibaba. Gusto niya munang itulak ito. Bot lane ng punteriya ng Blacklist International. 10,000, 8 kill, and 0 deaths. A dominant game for Blacklist International. Paano ba makakaalis ang RSG dito? Ano pa bang chance nila? Anong kailangan nilang gawin? At this point, kailangan mong kunin yung bola ni Oheb, tapos tabi mo, tago mo. Ito na, hindi na Filipino sniper, ito, Filipino baller na to eh. Malaaskals ang galawan. Oo, malaaskals ang galawan Grabe eh. ka na, Filyang husband. Pwede na lumaban ng World Cup eh. Kumbaga sa nanay mo, no, sipa ka lang sipa ng bola. Akin na nga muna yan, napakakulit mo. Parang Ang kulit-kulit mo na. Grabe. Eh, tignan mo naman, 1.4. 1.4K per hit. Oh Wow. my Well, goodness. grabe ka na, Oheb. Grabe ka na, Oheb, young husband. Different form ng Blacklist International ang ating nakikita. At ibang mga heroes na rin ang inilalabas nila ngayon. Especially Oheb na hindi natin ata nakita last season na Oo. gumamit ng Bruno and sumabay siya dun sa trend ng Bruno na talagang ang Yan yung kate- bagong requirement Ito ngayon na yun eh. Kapag gold laner ka sa Pilipinas, kailangan marunong ko mag-football. Oo. Ito nyo, yung nakita nyo 1.4K kanina kay Oheb, wala pang passive ng Berserkers yun. Tandaan nyo, kada nagpo-proc yung hit, tumataas pa yung damage output Tapos, ni Oheb. Kaya 1-4 yun kasi may armor si Nats. Oo. Pag ang nasa pack niya, walang armor. Wala talaga. Hihintayin natin kung makasapak nga ba ng isa. Pero ngayon, RSG, naagaw na naman! Naagaw! Grabe si Haji. Ibang klase Haji, yung... hindi ka na jungler! Hindi, kasi naalala ko yung yung interview ni yung CEO nila si Boss Strike. Oh, sabi? Kay Haji, sabi niya, parang yung mga ginagawa mo ba, 'di ba kasi dati jungler ka. Yung mga ginagawa mo ba, talagang kabisado mo yung mga ganun. Sabi ni Haji, ginagawa ko lang talaga yung best ko. So, alam mo yung narating kay Haji, lahat ng pwede kong gawin. Eh dito, syempre, wala naman siyang gagawin na iba eh. Nakita siya ng nakita siya ng purple. Jungle mode muna ako. Oo. Tas aagawin pa niya to, pero mukhang Blacklist with the Lord secured. Penalty zone ay nagamit din pero makakalayo with that mortar coil itong si Irad. Ngayon, pwedeng tahimik munang magmamasid ang Blacklist International habang sinisipat nila dun sa may bandang ibaba si Nats. Oh, ang gusto ko naman dito no for RSG, despite struggling heavily against Blacklist International, ay actively silang naghahanap ng ways para patagalin ang laro because mahirap talagang tumim fight kapag 10,000 ang lamang ng kalaban mo, pero kung mapapatagal mo, doon ka makakuha ng tsansa. Ayan, kasi makaklose mo yung gapi. At some point, hindi na mag-matter yung gold. Kahit sabihin natin 20,000 yung hawak mo. Kasi 6 lang yung items. Ang natatagag lang dyan is yung potion. Ang problema dito ng RSG is hindi yung hindi lang yung damage output ni Blacklist, kundi yung pagsuso na ginagawa ni Edward. Kasi hindi maipwesto na maayos yung ultimate ni Ixia. Narito na yung Lord habang yung concealer na gamit na ngayon. Si Irad ang uunahin nila at mapapatay ng literal dito ni Owen. Tatalo dito si Light. Andun din yung full barrage pero kakayanin ng Blacklist International. Sustain nito ni Lord
ay buhay pa rin na naman. Pwede sila makalapit Rene J? dito sa may torre. At ngayon si Rene J sa may bandalikod gagamit rin ng primer dot. Aray! Itong si Light ay mapapa-flicker din. Pero wala silang minions ha. Ayan na naman, Nats Entertainment Wow. with a clutch cut. Two waves, At two waves. kailangan nyo mag-back. Ngayon yung Lord, ay wala nang Lord dito, pero nandito ang Blacklist International at tatabihin na natin yung Hep! flicker din and penalty zone. Pwede mag-face lock dito ang Blacklist International pero hindi susuko ang mga Raiders and Suwi pinagsasapak mula dito kay Nats at si Irad dito ay ilang segundo na lang ay Full barrage! At yung full barrage pero mapapatay pa rin Here comes dito Nats! si Sensui. Nats, papasok sana pero sabi niya rito, kumpleto na ang ating tropa. Ngayon tayo umatake. And despite the 10k gold lead, RSG is able to defend. Grabe yung ginawang pag-hold Wow. dito ng mga minions. Literal, nagtapo ng katawan. Grabe. Yung Raiders para lang ma-defend yung base ng Blacklist International. Akala natin, grabe 1.6. Live update lang. Akala natin parang namamatay-matay lang yung RSG. Pero hinaharangan kasi na yung minions, hindi maka-tower lock si Oheb. So still, they are able to defend against Blacklist International. And again, hindi masyado nagmamatter yung gold dito kasi lahat sila lock item na Wow. at this point. At tignan mo, nakakapag-push pa ngayon ang RSG, Blacklist International. The moment to end that game ay na-block ng clutch na macro na Yeah. nagmumula sa RSG. Wow, gumaganda mas lalo ang laban na to. Grabe yung pinapakita ni Nats. Kabila ang cut ang kanyang ipinapamalas para lang mapigilan yung potential na pag-atake dito ng Blacklist International. Sobrang hirap ito para sa kanila kasi napakabilis din tumakbo ng isang pakito. No? Imagine Oo. mo naka-quantum charge pa yan, di Oo, ba? Yan nga yung sinasabi natin eh. Yung pagkatapos ng yung pagkatapos mag-warm up ng 12 rounds, magja-jogging ba yan? Oo. Alam mo naman, ang stamina ng isang boksingero ay kakaiba talaga. Yeah. At ngayon, Evolve Lord na ang paglalabanan ng Oo. dalawang teams. Ito ang nakakatakot para sa Blacklist. Yes! Nasa teritoryo ka, syempre, nandun kayo sa Lord, nakafocus kayo sa Lord, you have to put your bodies there. Pwede kayong i-lockdown ni Eman with a full barrage. Kasi ito yung marksman na parang Eve. Yeah. May mga lugar siyang gusto niyang labanan. And this time around for RSG, ito yung effective playground ng mga Raiders. Kapag pumasok ka rin sa full barrage, nasa mercy kayo ng RSG. Yeah. Usually nga kasi no, kapag may mga ganitong kalaking objective, nagkukumpul-kumpulan talaga. And saktong-sakto yung kits na meron si Eman para dito. Pero si Edward ay papasok na rin. Nandun na yung kanyang primal rat. Wow. May mga ultimates na nagamit dito. Actually, maraming ultimates na nagamit ng Grabe Blacklist si United. Pero Edward. si Light ay nandun pa rin. Mapapa-atras Uy, si Eman din naman! Irad. Uy, grabe yung damage na yun. Sakit. Ang sakit Wow. na. Sobra-sobra ang sakit. And Blacklist International securing that Evolved Lord. Magiging crucial ito sa kanilang possible game-ending push. But for RSG, ano naman kayang pwede nilang gawin para patagalin to? First of all, kailangan di ka tamaan ng Asel Recall kasi nakita natin kanina sa Eman tinamaan. 2.5k. Isang bala mula kay Novaria kasama yung proc ng Impure Rage enough para mapababa yung HP ni Eman ng 10%. Concealdo! Ayan na yung conceal. Dadamba na nga ba dito ng yung flicker and that penalty zone walang tinamaan. Oy! Oh, ayun doon pala si Edward! And this time si Eman na kanyang may hubutirya at ngayon yung mapapatay Oh! si Light. Pop yung immortality. Pwede mag-base up dito. Ang mga agents ang makakakuha ng game number 2. Sweep para sa Blacklist International. Nakabawi sa katalungan.